Sisimula pa lang ng taon, parang ubos na ang energy. Bukod kasi sa kabi-kabilang party at pagsasaya nung nakalipas na holiday season, sabak na ulit ang lahat sa trabaho. Pero hinay-hinay lang mga ka-wonder, kailangan din natin bigyan ng oras ang ating katawan at sariling mag-relax at makabawi ng lakas. It's time to relax mga ka-wonder. Breathe in, breathe out. Mag-unat-unat dahil ang wellness at relaxation pwedeng ma-achieve at di kailangang sing mahal. Buhay na bato for the win. Pwedeng gamitin sa panghihilot-hilot at pagre-relax. Pwede bang makapagpagaling? Ang buhay na bato muli raw binigyang buhay ang tila lupaypay na katawan ng ka-wonder nating si Rex dahil sa stroke. Pagbangon ko, nagsimula na akong mahilo, umikot na lahat. Paligid ko. Ayun na, hindi ko na magalaw yung paa ko. Sa tulong daw ng buhay na bato, nakakakilos ng muli si Rex. From bato to buto, hindi na lang daw hikaw ang pwedeng ikabit sa tenga, pwede rin ang healing buto. Pagising ko ng umaga, halos hindi ako makatayo. Nakatutulong daw sa iba't ibang kondisyon ayon sa traditional Chinese medicine. Maglakad-lakad sa bakuran at maghanap ng dahon ng saging. Hindi para magbudol fight, kung hindi, para mag-detox. Hindi, huwag mo iihawin, ha? Kamag-alala. Ate, parang ginawa mo akong turon. Taas ang kamay ng malakas humilik, pero in denial. Baka ito na ang magpapatahimik sa inyong problema. Nasal strips na ididikit lang sa ilong, quiet na raw sa pagtulog. Minsan po hindi na rin po ako nakakapasok sa trabaho kasi nga po dahil po sa puyat, dahil po gawa ng hindi rin po ako makatulog ng maayos kasi po yung partner ko po malakas po talaga siyang humilik po. Ang mga tradisyonal at DIY wellness tips, sabay-sabay nating subukan kung totoong effective. Ding ang baton! Hep, 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 hindi ito bato ni Darna ha? Dahil sa laki ng batong ito, pwede nang ipanghilod at pwede rin daw panghilot for healing. Huwag daw ismulin dahil ang batong ito alive and kicking. Ang tawag rito, buhay na bato. Di hamak na mas makinis sa ordinaryong bato. Kalimitang bilog o biluhaba ang hugis, di kalakihan. At sakto lang mahawakan ng kamay. Buhay raw ang batong ito dahil kaya nitong mag-absorb o humigop ng init na magagamit namang pamparelax sa katawan ng tao. Ang buhay na bato, bida raw sa spa na ito. Isa raw sa most requested massage ng kanilang mga customer ang buhay na bato therapy o stone healing therapy kung saan ang mainit-init na bato pinihahagod sa katawan. Nagsimula ito ng pandemic. So, it was year 2020. Sa pamilya namin, meron naghihilot. Especially, kagaya ng mga sinasabi natin sa ating mga lola. So, yun, ng mga hinahanap-hanap namin na ganong klaseng hilot na mga salin-salin na paghilot. Hindi lang nakaka-relax, nakakagaling din daw ng ilang karamdaman. Pasakit raw sa kahit sino ang ma-stroke. Pero ang ma-stroke sa gitna ng dagat, ang pinakamalaking kalbaryong dinanas ng dating chef sa barko na si Rex. Nakaramdam ako ng pag-ihi. Pagbangon ko, nagsimula na akong mahilo, umikot na lahat. Paligid ko. Tapos, ayun na, hindi ko na magalaw yung paa ko, yung katawan ko. Pero pinilit kong gumapang para maabot yung telepono. Humingi ng rescue. Try ko rin binuksan yung pinto para mapasok nila ako. So yun, dumating sila. Lantang gulay na ako. Dahil sa gitna ng dagat, 3 araw pa ang lumipas bago sila nakarating sa pinakamalapit na pier. Dahil hindi agad na agapan, no-comatose si Rex ng 7 araw. Pero sa awa ng Diyos,
Nagising rin sa ilang araw na pagkakahimbing si Rex, pero tila lantang gulay na ang kanyang katawan. Kaya sumailalim si Rex sa physical therapy para maibalik ang galaw at balanse ng kanyang katawan. Pero muli mang nakalakad, tila napag-iwanan naman ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa buhay na bato therapy. Pagkatapos ng unang session, laking gulat ni Rex sa resulta ng therapy. Pag-isip ko ba? Sabi ko, nakakayuko na ako. Sabi ko, ba't iba yung ano niya? Talagang nawala yung sakit pa. Parang may ugat ako na naiipit na bigla lang nawala. Kaya sinunod-sunod na raw ni Rex ang buhay na bato therapy. Talaga nga bang napagaling ng bato si Rex? Ayon sa general physician na si Dr. Gerald Belandres, ang init ng buhay na bato na humagod sa katawan ang secret power nito. So, yung buhay na bato, yung tinatawag din na hot stone massage to, no? So, usually kasi pag mga ganito, no, parang mainit yung stone na yon, tapos ina-apply or kaya kinikis-kis doon sa parte ng katawan natin, no? Usually, pag may mga pains kasi ito, no, parang yung heat energy kasi nito ay nagpe-penetrate doon sa mismong loob ng muscle, which is yung deep, yung kanyang ginagawa, no, ina-affect niya, no. So ang nangyari kasi dito, nare-relax yung katawan natin, tapos yung mga pores natin nag-o-open. So pag mga ganito kasi, mas maganda din yung circulation ng dugo natin, no, mas maganda yung blood pressure natin. Pero paglilinaw ni Doc, naging epektibo raw ito kay Rex dahil na rin sa tulong ng iba pang therapy na pinagdaanan niya. So usually naman talaga, once kasi mga stroke patient, syempre tinitreat pa rin talaga siya medically, no? Kailangan pa rin talaga kung akma ba talaga sa pasyente. At kailangan pa rin talaga tingnan muna yung mga vital signs nito, kung akma ba siya dun sa procedure na yon on that time. Para mas maintindihan ko ang sinasabing galing ng buhay na bato, sinubukan ko rin ito. Ito po yung buhay na bato therapy po namin na ginagamit po namin usually sa mga client namin dito. Ito, bakit siya mainit? Ito po is kakakuha lang po namin Saan sa oven? Saan? yes po, meron po kaming steamer po So siya. ito, ginagamit ko nila dito sa kanilang spa. At ito yung isa sa mga nire-recommend nila kapag Yes. may mga, may mga nararamdaman. May session din si Rex ng kanyang therapy ng araw na yon. Bago simulan ng therapy, pinasisingawan muna ang mga buhay na bato sa loob ng 30 minuto para uminit. Matapos ang tradisyonal na hilot sa kliyente, kapag mainit na ang bato, saka ito ipapatong sa katawan. So pag hindi siya ininit, di ba wala? Parang hindi siya magagamit. Opo. Kailangan mainit siya talaga. Gaano kainit siya? As in, Yung tama lang din naman po, hindi naman po sobrang init. paalala ni Doc para masigurong ligtas ang pagpapahilot gamit ang buhay na bato, kumonsulta muna sa doktor. Pag may mga ganito, dapat talaga tinitignan mo pa rin talaga kung kaya ng isang pasyente na gumamit ng mga ganitong hot stone na to. Kasi baka mamaya ito magkaroon ng burns o kaya magkaroon ng paso, no? Kaya titignan muna natin kasi ididikit muna yung mga stone nito doon sa ating mga katawan, no? Tapos kung kaya naman ng katawan ng isang tao, yung ma-accommodate yung heat na yon, pwede niya itong gamitin. Maraming bagay sa ating paligid na bukod sa natural nitong silbi, may iba pang pwedeng paggamitan. Tulad ng mga batong tila hindi natitinag sa kinalalagyan. Maaari rin palang makatulong sa ating katawan. Basta siguruhing tama at ligtas ang paggamit nito. Ilan ang butas ng tenga niyo mga ka-wonder? 1. 2. Ang iba nga, umaabot ng 10 ang butas sa magkabilang tenga. Para kasi sa kanila, hindi kumpleto ang get-up kung walang matching earrings na fashion statement. Pero para naman sa iba, hindi hikaw ang inilalagay sa tenga, kundi maliliit na buto. Ear seeds at tawag sa maliliit na buto na idinidikit sa tenga. Hindi para pamporma, kundi para raw makatulong sa pananakit ng katawan. Yan daw ang sinubukan ng graphics designer at video editor na si Adit nang magsimulang sumakit ang kanyang likod.
Dahil nga sa nature of work ko, hindi maiwasan yung back pain kasi minsan maghapon, naalala ko nga po, mula umaga hanggang gabi, kailangan kong makapag-edit. Dumating na raw sa puntong hindi na siya halos makabangon. Lahat ng araw ng pwedeng remedyo, ginawa na niya. So, anong nangyayari is, magle-lessen naman yung pain, kaya lang, babalik lang din. So, parang pag nawala na yung init ng essential oil, mabalik lang din. Tapos na-try ko din magtapal ng mga patch na mga mainit, ganun. Kaya lang, bumabalik lang din po yung back pain. Hanggang sa napanood niya online ng isang video tungkol sa ear seeding. Magnetic acupressure ear beads. Sura niya, ito yung beads, itong mga bilog-bilog. Isang sinaunang pamamaraan ng auriculotherapy o yung panggamot gamit ang matutulis na bagay gaya ng karayom. Sa traditional Chinese medicine, ginagamit ang ear seeds o ear magnet, kung saan dinidikit ang maliliit na buto ng halaman na kung tawagin ay vacaria. Nagkakahalaga ang bawat ear seed sa halagang 200 pesos, isang kahon. Paliwanag ni Janet Paredes, founder ng National Acupuncture Detoxification Association o NADA Philippines. Mayahalin tulad sa isang baligtad na fetus o sanggol sa sinapupunan ang hugis ng tenga. Itinuturing kasi ang tenga bilang isang microsystem ng buong katawan dahil ang bawat bahagi ng tenga may katumbas na parte sa katawan ng tao. Bawat acupoint konektado sa ulo at utak, sa mga internal organs tulad ng baga, tiyan at pati na rin sa gulugod. It's just magnetic ear beads or magnetic seeds. There was this physician from France. His name was Paul Noguer. He was the one who first mapped out, nag-charter dyan ng tenga, tinignan niya yung mga points at nakita niya na these are all connected to the internal organs and specifically the central nervous system, connected lahat yan. Bawat ear seed daw ay may adhesive o pandikit na kumakapit sa balat. Ang una ko pong laging nilalagyan na part is itong Shenmen point. Dito po siya. Tapos ipipress mo lang po siyang mabuti para mas dumikit yung adhesive niya. Since ang main concern ko po is back pain, ito yung lalagyan ko na part. Sa dinami-rami raw na sinubukan ni Adit, ang ear seeding lang ang nakatulong sa kanyang back pain. Nagulat ako, kinabukasan, yung lower back pain ko, nawala siya. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang siya. Halimbawa, hindi ako makatulog, insomnia, gano'n. Tapos nakita ko din sa sugar cravings, mainam din siya. Sa cramps, nakakatulong po siya. May mahigpit na paalala pa ang acupuncturist na si Janet. Hindi raw gamot ang ear seeding. It works magically. It has a lot of things na matutulungan yung pasyente. It's not an alternative, it's an adjunct therapy to help. Sa panahon ng viral cures at trending remedies, Ay! At dahil napakaingay ng bagong taon nung nakaraan, syempre pa, kailangan nating mag-stress reliever, mag-relax dito sa lugar na to. For example, di ba? Uminom ng buko, dumighay, at maglakad. Uy! Budol fight! May tao. Lechon? Sinaing? Ay! Budol fight yarn? Excuse me. Ate, ano po kayo dito? At saka ba't mo ginagawang banana kayo yung tao? Ito ang tinatawag na banana leaf detox. Detox o detoxification ang tawag sa proseso ng paglilinis at pagpapalabas ng toxin o duming nakalalason sa katawan. Ilan sa mga nausong detox trends ang detox cleansing, detox tea at herbal drinks, intermittent fasting, at pagpapawis. Pero bago pa man nauso ang modernong detox trends, may mga tradisyonal na pamamaraan para linisin at i-reset ang katawan. Sa bayan ng Lemery, Batangas,
Hindi raw kailangan ng sauna para magpapawis. Dahon-dahon lang. Detox na. Ang specialty raw nila, banana leaf detox. Pinapahiga natin yung guest natin sa banana leaves, tapos binabalutan siya. Tatakpan natin ang mata nila para makapagpahinga sila sa Na morning. maayos. No? Oo. Bakit dahon ng saging? Hindi ba pwedeng dahon ng duhat o makahiya? Ganun. Well, itong dahon ng saging, isa sa mga benefits nito is yung parang may natural cooling effect siya. So kahit na nakahiga ka directly under the sun, tapos nababalot ka nito, nagbabalanse yung init tsaka yung lamig. Wow. So kahit na nakababad ka, hindi siya mainit. Usually ginagawa natin siya between 9 a.m. to 11 a.m. kung kailan mas gentle yung araw. Sun. Para healthy pa yung sunrise na makukuha natin. Yun. Vitamin E. Vitamin D. Ano ba? Vitamin D Vitamin siya. D pala? Para nakakapag-boost ng immune Ba ako system nangingialam? natin. Tama naman. Okay, game. Sige. Game na ako. Pwede ka na pong mahiga. Ako na? Mas maganda kung diretso yung higa mo para relax ka. Nakatihaya. Ganito ako matulog. Para yung nervous system mo totoo ba? ma-relax. Dapat pala, straight body ang higa. Akala ko naman pwedeng pumetics at humayahay habang nakahiga. Sorry po. Madalas bang barado ang ilong? Ang hirap sa paghinga at problema ang malakas na paghilik? Yan ang eksena na magkasintahang Claudette at Patrick gabi-gabi. Si Patrick kasi kung humilik, parang wala nang bukas. Ang hilik niya, parang sirenang dumadagundong. Kaya si Claudette, hirap makatulog. Minsan po hindi na rin po ako nakakapasok sa trabaho kasi nga po dahil po sa puyat, hindi rin po ako makatulog ng maayos kasi partner ko po, malakas po talaga siyang humilik po. Yung hilik po ni partner ko, sinlakas po na parang dumadaan na tricycle. Bata pa lang si Patrick, na-diagnose na siya na may allergic rhinitis o yung allergy sa ilong dala ng alikabok o dumi ng kapaligiran. Malaking problema ito para sa tulad ni Patrick na sumasideline bilang driver. Minsan sa lamig ng panahon, yung hangin, yung alikabok, amoy ng usok ng sasakyan. Kaya pagsapit ng gabi, madalas naghihilik si Patrick. Bukod sa pagod, barado rin kasi ang kanyang ilong. Sa lakas raw niyang humilik, madalas siyang outside the Colombo. Dahil sa long distance nilang pagtulog, todo research si Claudette para makahanap ng solusyon at muling makatabi ang asawa. Wala talagang sound. Hanggang nakita nila ang trending online na nasal strips o idinidikit sa ibabaw ng ilong para lumuwag ang daluyan ng hangin. Ang galing, mas nakakahinga ako. Pero trivia, hindi na bago ang nasal strips dahil noon pang 1990s, ginagamit na ito ng mga atleta. Wala itong anumang halong chemical o menthol na amoy na siyang kalimitang ginagamit sa baradong ilong. Opinyon ng mga gumagamit para itong may magnet na hinihila pagbukas ang magkabilang ilong kaya lumuluwag ang paghinga. Yung anatomy dun sa nasal passages natin kasi maiiba. Kasi nga naiipit ito at parang nako-contract. Ganito kasi din yung mga pwedeng kasing mangyari kaya nagkakaroon talaga ng improvement dun sa ma-minimize yung snoring. Ang paggamit ng nasal strips, one-time use lamang din. Ang pagtitiyaga ni Claudette sa paghahanap ng solusyon, nagbunga rin. Matapos kasing subukan ni Patrick ang nasal strip, nakahinga na raw ng maluwag si Claudette dahil abot yakap na niya ang mister sa pagtulog. Guminhawa na rin po yung pagtulog ko bukod sa kanya po. Naging maayos na yung pagtulog niya. Kami din po, naging maayos na rin po. Nung paglagay niya, sabi ko parang kumangat naman yung ilong ko. Medyo guminhawa, kahit papaano, nakahinga ako.
Paalala mga ka-wonder, bago gumamit ng alternatibong gamot, siguraduhin na aprobado ito ng FDA. Mga ka-wonder, iisa lamang ang ating katawan kaya dapat pakaalagaan. Pero lagi ring tatandaan, bago sumubok ng anumang gamot, gamit at therapy sa katawan, kumonsulta lagi sa doktor. Dahil pagdating sa kalusugan, eksperto ang may alam dyan. Kung may mga topic ko kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow niyo rin po ang aming social media accounts na I Wonder. Ako ulit si Empoy Marquez at samahan niyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.